Mga Filipino celebrities na pumanaw ngayong taon 2023 Part 1. Life is short, ang pinakagasgas na katagang madalas nagagamit magmula pa noon hanggang ngayon. Tunay ngang napakaikli ng buhay kung susumahin. Hindi natin alam kung kailan, bakit, at paanong babawiin ang buhay na ipinahiram sa atin. Gayunpaman, lagit-lagi ay dapat ginagamit natin ang hiram na buhay sa tama at makabuluhan. Sa pagtatapos ng taon 2023, ating balikan at sariwain ang alaala ng mga personalidad sa mundo ng showbiz at pelikula na namaalam ngayong taon. Sila ang minsay nagbigay saya, inspirasyon at pag-asa sa maraming Pilipino. John Regala. Ang award-winning actor na si John Regala ay sumakabilang buhay noong June 3, 2023. Sanhi ng cardiac arrest sa bunga ng komplikasyon ng matagal na niyang iniindang karamdaman. Siya ay 55 years old. Si John ay anak ng mga dating artistang sina Mel Francisco at Ruby Regala na kapwa pumanaw na rin. Ang veteran entertainment writer na si Ronald Constantino ang unang manager ni John sa showbiz. Ayon sa kanya, ang Bagets Gang ang unang pelikula ni John noong 1985 hanggang maging miyembro ito ng That's Entertainment. Kinilala ang husay ni John Regala bilang actor nang magkaroon siya ng nominasyon sa Best Supporting Actor category ng Gawad Urian noong 1994 para sa The Fatima Buen Story. Noong 2011, si John ang nanalong Best Supporting Actor sa 37th Metro Manila Film Festival para sa kanyang pagganap sa Manila Kingpin, The Anchong Salonga Story. Bukod sa kilalang mahusay na aktor, isa rin si John sa mga itinuturing na kontrobersyal na aktor sa Pilipinas dahil sa kanyang makulay at masalimot na kwento ng buhay. Mike Enriquez. Nagulantang ang media industry sa biglaang pagpanaw ng batikang broadcaster na si Mike Enriquez noong August 29 sa edad na 71. Ang kanyang pagpanaw ay madamdaming ibinalita ng kinabibilangang primetime news program sa GMA7 ang 24 oras. Naulila ni Mike ang kanyang asawa na si Elizabeth or Baby Yumping. Nagsimula ang broadcasting career ni Mike bilang staff announcer sa Manila Broadcasting Company or MBC noong 1969. Mula noon ay nasubukan niyang magtrabaho sa iba't ibang posisyon sa radyo bilang broadcast reporter, news editor, program director at station manager. Bukod sa MBC, nagtrabaho rin siya sa Freedom Broadcasting Radio Network at Radio Mindanao Network or RMN, kung saan siya naging vice president. Pagkatapos niyang iwan ang RMN noong 1994, lumipat si Mike sa GMA Network upang pamunuan ang radio station nito, ang DZBB. Nang sumunod na taon, 1995, nakumbinsi si Mike na maging on-cam anchor para sa coverage ng 1995 national elections. Naging anchor na siya ng mga news programs ng GMA7, gaya ng Saksi, GMA Network News at 24 Oras. Bukod sa kanyang distinct na boses, lalong nakilala si Mike dahil sa kanyang mga linyang, "Excuse me po," kapag nauubo siya sa kalagitnaan ng pagbabalita at hindi namin kayo tatantanan. Samboy Lim. Ilang araw bago tuluyang matapos ang 2023, pumanaw ang veteranong basketballistang si Avelino Samboy Lim Jr. noong December 23. Siya ay 61 years old. Nakilala si Samboy dahil sa pambihira niyang gilas sa larong basketball hanggang sa maging alamat at bansagan siyang Skywalker dahil sa kakaibang estilo niya sa paglalaro. Taong 1986 nang sumali si Samboy sa San Miguel Bearmen, ang tanging team na kanyang sinalihan sa loob ng ilang dekada niyang karera. Ilang kampyonato na rin ang naipanalo ni Samboy sa basketball dahilan para kilalanin siyang isa sa 25 greatest players ng PBA. Ngunit dahil sa tinamong sunod-sunod na injury sa paglalaro, napilitang magretiro sa professional league si Samboy noong 1997. Hanggang noong November 2014, nagkulap si Samboy habang nag-iinsayo sa exhibition game. Enero 2015, naka-recover pa siya mula sa pagka-comatose. Kokoy Baldo. December 8 nang pumanaw ang Filipino reggae singer na si Kokoy Baldo sa edad na 44 matapos siyang maaksidente sa motorsiklo.
Si Kokoy ay unang nakilala nang sumali siya sa The Voice of the Philippines Season 2 noong 2014. Nag-viral ang kanyang appearance at naging miyembro siya ng Team Sara at siya ay naging finalist. Si Ian Lester Beltran. Katulad ni Sammy, sa murang edad na 21, sumakabilang buhay ang content creator na si Ian Lester Beltran noong August 20. Si Sian ay nakilala sa social media dahil sa kanyang inspirational post matapos siyang ma-diagnose na may bone cancer. Taong 2021, nang malaman ni Sian na mayroon siyang cancer sa buto, stage 4 na ang kondisyon ng karamdaman ni Sian nang malaman niya ito, ayon sa resulta ng kanyang biopsy. Ngunit imbis na panghinaan ng loob, hindi nagpatalo si Sian sa karamdaman at bagkos ay ginamit ang kalagayan para maghatid ng inspirasyon sa tao sa pamamagitan ng TikTok. Umabot ng milyon ang views ni Sian at marami ang humanga sa katapangan na ipinamalas nito sa kabila ng matinding karamdaman. Andre Sison. Pausbong pa lang ang karera ni Andre Sison sa showbiz bilang miyembro ng Sparkle Teens nang masangkot siya sa isang aksidenteng kumitil sa kanyang buhay. Madaling araw noong March 24 nang maaksidente ang sinasakyan ni Andre. Dilingid sa kaalaman ng iba na nasa dugo ni Andre ang pagiging artista dahil mula siya sa pamilya ng mga kilalang bituin sa showbiz industry. Si Andre ay apo ng Sison balladeer na si Marcos Sison. Ang kanyang amang si Alain Marcos Salvador ay dating miyembro ng That's Entertainment. Nagmula sa famous Salvador clan si Alain. Ang ina ni Alain Marco ay si Tess Salvador, ang kapatid ni Mina Aragon, Leroy Salvador, Jonas Sandoval, Alona Alegre, Rose Rival at Philip Salvador. Tiyo naman ni Andre ang former actor turned director na si Ricky Rivero na half-brother ng kanyang amang si Alain Marco. Kamag-anak din ni Andre si June Hernandez, ang actor na binawian ng buhay noong November 7, 1993 dahil bumangga sa isang concrete obstruction sa inlegs ang sasakyang minamaneho. Anak si June ng veteran actress na si Alicia Alonso kay Ross Rival. Magkapatid sa ama sina June at Maha Salvador dahil si Ross din ang ama ng 34-year-old actress. May 3 kapatid sa ama si Andre kay Ana Marie Lisa Lim, na karelasyon noon ni Alain. Kapatid ni Ana Marie si Carly Estrada, kaya lumaki si Andre sa piling ng actress, TV host na itinuturing siyang tunay na pamangkin. Tunay na pinsan din ang trato sa kanya ng anak ni Carla na si Daniel Padilla. Willie Nepomuceno. Sumakabilang buhay ang iconic impersonator, stand-up comic at satirist na si Willie Nepomuceno noong July 26. Siya ay 75-year-old. Si Willie ay tanyag sa kanyang pag-i-impersonate sa political figures. Particular na ang mga dating presidenteng Ferdinand Marcos, Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Benigno Noynoy Aquino at Rodrigo Duterte at ang ilang kilalang showbiz personalities kagaya ni Dolphy. Bukod sa pag-i-impersonate ay kilala rin siya sa pag-release ng parody songs na may kinalaman sa politika. Itinuturing siyang kapwa-aktivista ng mga aktivista ng 70s at 80s. Mario Dumawal. Pumanaw ang TV Patrol star patroller na si Mario Dumawal noong July 5 sa edad na 64. Binawian siya ng buhay 1 buwan matapos maratay sa Philippine Heart Center mula June 5 dahil sa karamdaman sa puso. Naulila ni Mario ang asawang si Cherry at ang kanilang 4 na anak. Nag-umpisa ang entertainment writing career ni Mario sa Journal Group of Companies noong 1982. Nagsimula ang kanyang TV career bilang entertainment reporter ng ABS-CBN News noong 1987 at tumagal ito hanggang sa kanyang pagpanaw. Sa 5th Eddies Award na ginanap sa Metropolitan Theater noong November 26, 2022, si Mario ang ginawaran ng Joe Quirino Award bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa entertainment industry. Kabilang din si Mario sa pinarangalan ng bituin sa Eastwood City Walk of Fame noong January 18, 2023. Ricky Rivero. Sumakabilang buhay ang actor-director na si Ricky Rivero noong July 16 sa edad na 51.
Si Ricky ay mula sa pamusong Salvador showbiz clan. Anak siya ni Tess Salvador, ang kapatid ng bitiranong actor na si Philip Salvador. Kapatid niya sina Marco Sison, ang dating actor na ama ni Andre Sison, ang Sparkle GMA Artist Center contract star na namatay sa isang vehicular noong March 24, 2023. Ngunit higit pa sa daladala niyang apelyido, nakilala si Ricky sa husay niya bilang actor. Ito ay nang magsimula siya bilang child actor taong 1986. Inilunsad siya bilang isa sa mga bida ng Ninja Kids and the Samurai Sword ng Viva Films. Naging mainstay din si Ricky ng That's Entertainment mula January 1986 hanggang May 1996, ang youth-oriented television program ng GMA7. Bukod sa pagganap ng character roles sa mga pelikula at television series, nakilala si Ricky bilang director ng mga programa ng ABS-CBN. Ilan sa mga TV series kung saan naging unit director siya ay ang Forevermore 2014 nina Lisa Subirano at Enrique Hill, Mula sa Puso 2011 nina Lorraine Young, J.M. De Guzman and Enrique Hill at Cookie 2007. Naging assistant director din siya ng matalik na kaibigan at blockbuster director na si Win Diramas sa mga pelikulang Ang Tanging Ina Mo, Last na To 2011, Moron 5 and the Crying Lady 2012, The Guys in Love with You Mare 2012, The Amazing Playmates Benjamin 2014 kung saan nakilala din siya sa cast. Ang huli niyang project na siya mismo ang main director ay ang pelikulang The Aswang Slayers na ipinalabas noong February 2023. Patrick Guzman. Atake sa puso noong June 15 sa Canada ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng 90s Filipino-Canadian heartthrob na si Patrick Guzman. Siya ay 56. Nagsimula ang karera ni Patrick noong 1990s kung saan naging isa siya sa in-demand leading man noon. Unang nakilala si Patrick nang maging bahagi siya ng ABS-CBN game show na Ready, Set, Go noong 1992 to 1997. Ilang pelikulang nagawa ni Patrick na tumatak sa mga manunood ay ang Koronang Itim, Mama's Boy 2, Let's Go Na, at Manolo and Michelle Happy Together noong 1994. Sa Piling ng Iba, 1998, Sisa, 1999, at You and Me Against the World, 2003. Nakasama rin ni Patrick si megastar Sharon Cuneta sa mga pelikulang Una Kang Naging Akin, 1991, Ikaw, 1993, at Kung Ako Na Lang Sana, 2003. Maging si Star for All Seasons, Vilma Santos ay nakatrabaho ni Patrick sa dating musical show na Vilma bilang co-host. Ang Bromance the Movie ang huling pelikulang ginawa ni Patrick bago siya bawian ng buhay. Martin Dino. Pumanaw si former Department of Interior and Local Government or DILG Undersecretary Martin Dino noong August 8 matapos ang pakikipaglaban niya sa stage 4 cancer. Siya ay 66. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma ng anak na si Lisa Dino, asawa ng singer-songwriter na si Ai Sigera. Si Martin Dino ay nanungkulan bilang DILG Undersecretary sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ito ay naging chairman siya ng Subic Bay Metropolitan Authority. Noong 2016 elections ay nag-file ng last-minute certificate of candidacy si Dino for president, pero umatras siya para magbigay daan sa pagsali ni Duterte sa presidential race. Ronaldo Valdez. Wala nang buhay nang matagpuan sa kanyang bahay sa Quezon City ang veteran multi-awarded actor na si Ronaldo Valdez noong hapon ng December 17, 2023 sa edad na 77. Isinugod pa siya sa pinakamalapit na ospital, ngunit idiniklarang on arrival. Kabilang sa mga naulila ng aktor ay ang asawa niyang si Marife Gibbs at dalawang anak na sina Jano at Melissa Gibbs. Taong 1966 nang madiskubre si Ronaldo ng tinaguriang comedy king na si Dolphy. 1969 nang mangyari ang first major break sa pag-arte ni Ronaldo Valdez nang mapasama siya sa horror film na The Mad Doctor of Blood Island. Simula rito, nagsunod-sunod na ang mga proyekto niya. Kabilang na ang pagiging leading man sa mga iconic movies at teleserye.
Ilan sa mga tumatak na pelikula ni Ronaldo ay Ang Lilet, 1971, Fe Esperanza, Caridad, 1974, Karma at Mahinhin versus Mahinhin, 1981, May Daga sa Labas ng Lungga, 1984, Lalakwe, 1985, May Minamahal, 1993, Side ang Munting Prinsipe, 1996, The Mistress, 2012, at 7 Sundays, 2017. Bago bawian ng buhay, ilang proyekto pa ang nagawa ni Ronaldo. Kabilang narito ang ABS-CBN Primetime Defunct Series na Too Good to Be True kasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Dito nakilala siya sa bagong henerasyon sa bansag na Lolo Sir. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.